Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Rob Trip. 215 versus sa 32 million impeach laban kay BP Sara, nagalit na ang taong bayan. Alright? At ito na nga ay isang akusasyon. BP Sara nagalit na sa taong bayan ng laban ng 215 versus sa 32 million. Panoorin po natin ang mga vloggers na inimbita sa Senado. Alright, let's get it on. Ako! Nakikita ko Alright. para sa bayan. Yan dyan, mga dating pre! Mga dating military! Kapag kayo ngayon! Magdalaman mo ba kayo doon? Nangyayari sa akin. Pinag-isang bagay na ngayon. Gusto ko lang natin ang isang bagay ng bagay. Bakit? May nagawa ko siya ngayon. Kaya sa mga buhay ng mga saan kang yung mga dinagas? Saan kang yung mga susubidyo? Yung mga sasakyan ng buhay? Yung mga anak dito? Yung mga suot-suot ng mga asawa ninyo? Yung mga kapitidyo? Yung mga pangubot dito? Saan kayo? Gusto ko talaga makaharap si Congressman Barbers, si Dan Fernandez, si Congressman Paduano, at iba pa, upang pamuhat sa kanila, ginagawa nyo ba talaga yung mga tao na pinagkaloob sa inyo ng taong sayan? Nanginginig ako bilang isang dating talaga ng lakas. Gusto ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Bakit? May nabago ba sa buhay namin kaysa sa mga buhay ninyo ngayon? Saan galing yung mga dinagastos ninyo? Saan galing yung mga susuk ninyo? Yung mga sasakyan yung bulan ninyo? Yung mga anak ninyo? Yung mga suot-suot ng mga asawa ninyo? Yung mga kapitid ninyo? Yung mga panubuan ninyo? Saan galing? Kami, ako, nakikita pa umaharap sa pala, umaharap sa pangalit para sa bayan. Ano kung ginagawa ninyo? Diba? Anong ginagawa ninyo? Pagkukulong ninyo ako? Sige, walang problema sa akin yan. Pero, sisiguruhin ko, kakamagtalin ko kayo. At ilalagdat ko ang lahat ng karantaduhan ko sa sambayan ng Pilipino. Yan ang gusto ninyo. Diba? Ako lang. Kaming mga vloggers ang kaya ninyo. Bakit hindi ko imbestigahan si Bongbong Marcos? Hindi pa puro kayo silbi ako. Mga ito kayo. Nakakalimit kayo ng laman. Nakakalimit kayo talaga ng laman. Ako, umakamin ako ng tao na nakakakalimit. Kaya mo pang gawin dyan para sa bayan? Alam ko, sa totoo lang, saan nakikita ko yung ganito, yung kinakaya-kayanan ninyo, yung isang bayan ng Pilipino na nagpapaswento sa inyo, ng David. Malayo ito sa pinaluntaan natin, yung tumanggap tayo ng trabaho sa Pilipino. Nangako tayo sa bayan ng Pilipino na ipaglalaban natin ang kanilang karapatan. Nasaan tayo ngayon? Nasaan tayo ngayon? Kung sana kang inakasahan namin, nakakalo sa unahan namin,
namin yung military. Kayo, pati politiko kayo, magkangakaw na lang kayo doon. Magkangakaw na lang kayo kayo. Alright, yan po. No? Alright. Paraan ng malahas na pagtatanong doon sa bahay nila sa House of Representatives. Kung kaya't naisipan namin na panindigan ang aming karapatan magsalita at magpahayag. Dahil kung papatawag kami at paparusahan o papagalitan sa mga sinasabi namin, ano pa ang saysay ng kakayaan magsalita at magpahayag. Pinaninipigan namin ito dahil ito ay garantisado ng karapatan ng batas. Kung kaya't dito sa aming posisyon at tumulong sa Korte Suprema, sinasabi namin, itong proceedings na ito ay paraan lang para pagalitan kami o panalilin. Nakita naman namin kung anong ginawa sa mga resource persons, sa mga platform, sa mga platform, nakikita natin na kahit dapat sa elimination of rules na 10 days lang ang elimination ng isang na site for contempt, ay nagtatagal pa rin sa kanilang mga resource persons. Nakita namin sa ibang mga hearing nila ang marahas na pagtatanong. At kadalasan, sa halos kawalan ng respeto, lalo na nung inimbita nila ang ating Vice Presidente, ang dating Presidente. Alam namin, bilang mga ordinaryong mamamayan, hindi ganoon kabait, mabait pa ang lagay niyon, ang ituturing nila sa amin. Aware din po kami na masakit ang kritisismo, ang pagsasalita at pagpapahayag namin. Ngunit alam namin na ito ay karapatan. Ang kayayaan magsalita at magpahayag, ang isang purpose nito is precisely that, para ma-check ang pagmamalabis ng ating mga opisyalis. Para ma-check ang pagmamalabis ng ating gobyerno. Sa araw na ito, alam namin, tuloy-tuloy ang pagpipinig doon sa kaso na pinaging periodical figures bukod sa budget. Isang exemplo na po yun na aming pinupuntiryan. Korupsyon, pagmamalabis, pagwawalang side-side sa ating mga karapatan, pagbabastos, paglalapastangan sa ating aming mga karapatan natin ay lahat. Marahil tinatatakutan nila ay yung tinatawag nilang influence o reach ng ilan sa mga kasama ko sa mesa. Hindi po namin kasalanan yun. Kadalasan nagkukomento lang kami at nagpapahayag ng aming saloobin. Kadalas yung saloobin na yun ay galit. Galit sa mga pangyayari sa mga panahon ngayon. Dahil dito, imbis na pumunta sa imbitasyon, imbis na pumayag at tanggapin ang imbitasyon ng Kongreso, ng House of Representatives, sa Korte Suprema kami pumunta, nag-file ng aming petisyon. Dito sa petisyon, sinasabi namin, at iwanagin ko lang hindi po ako yung abogado dito, petitioner po ako. Dito sa aming petisyon, sinasabi namin, itong hearing, itong inquiry in aid of legislation, itong proposed na legislation nila, pareho yan. Ang pagdidinig ay isang paraan para pagalitan kami. Posibleng pahiyain kami. Posibleng i-detain kami bilang paghihiganti sa mga sinabi namin. Ang pinopropose nilang batas, maliwanag labag sa sanin ng batas na nagsasabing no law shall be passed to permit freedom of speech. Itong pagtulog namin sa Suprema ay isang paraan para paglabanan namin ang lumiliit na espasyo para sa ating demokrasya. Matagal na tayong hindi ganito. Voice out ko lang. For a while, i-enjoy talaga natin ang malawak na pagkakataon na binibigay ng social media sa mga katulad natin, ordinaryong mamamayan, na nakahanap ng boses, na bigyan ng pagkakataon na mapahayag ang saloobin. Ang ginagawa po ng House of Representatives ay nananakot. Gusto nila takutin ang ordinaryong mamamayan maging critical sa mga nagmamalabis na mga opisyalis, sa mga magmamalabis ng ating gobyerno. Anong gusto nila? Baliwalain namin pag nakikita namin karahasan, yung greed na nakikita natin doon sa national budget. Ito na nga lang, sa data ng ordinaryong mamamayan, gusto pa nila at itin, baliwalain. Nakikita namin dito may imbalance. Ang mga kongresista natin, may power to first. Parati nilang pinapaalala yun. Sila ay mga opisyalis. Ang sweldo, ang travel, bayad sa kanilang mga opisina galing sa opisina natin mamamayan. Mayroon silang power to cite in contempt.
mayroon silang parliamentary immunity sa ilalim ng speech elite dos. Itong parliamentary immunity na ito, gamit na gamit. Lalong-lalo na kapag pinali yung mamamayan na ayaw nilang masalita, ngunit gusto nilang pahirin. Nakita namin ito sa ibang mga hindi. Sigurado kami magagamit ito sa amin. Hindi kami pinapatawad para marinig yung aming process, marinig ang aming quote-unquote expertise. Pinatatawag kami maliwanag dahil gusto nila kami pagalitan. Nang sa gayon, ang ibang magtatahas, ang ibang gugustuhin gumamit ng social media para maging critical at pagsabihan ang ating mga opisyales ay mapipigilan. Mapipigilan pati kami. Ang tawag po dito, prior restraint at matinding pinagbabawal ng salid ng batas. Ito ay may chilling effect at katakot ang ibang tao na gamitin ang social media sa paraan kung saan intended talaga ang freedom of speech para i-check ang gobyerno natin. Sinabi nga ng Korte Suprema, basta ang speech o yung pagsasalita at pagpapahayag ay ginagamit para i-check ang mga opisyales, protected speech yan. Yan nga po yung dahilan. Ang hinihiling namin dito sa kaso ay prohibition at certiorari. Ibig sabihin, itong desisyon, ang pag-propose ng legislation na ito, ang desisyon na magganitong hearing ay ginawa with grave abuse of discretion. Ibig sabihin, wala ito sa mandato nila. Walang mandato ang Kongreso na napastanganin ang karapatan ng mga mamamayan. Lalong-lalo na ang karapatan ng salita ng bayan. Pinipigilan namin sila, pinapipigilan namin sila na ituloy ang hearing, itigil yung panakot nila sa aming mga nagsasalita sa social media. At tapusin ito, ang proposed legislation po, sinasabi nila, regulatory framework for social media. Walang regulatory framework for traditional media. Walang framework at all, regulatory framework for any form of expression. Maliban lang dun sa classification na ginagawa natin for movies, television, and radio. Wala tayong board exam para sa mga vloggers. Wala tayong paraan para mag-decide kung sino lang ang pwedeng magsalita at magpahayag. Ginagarantiyan ng saligang batas na ito ay para sa lahat. Kahit hindi kami congressman. Ang prayer is itigil ito, itigil ang pananakot, itigil yung mga aksyon na nagbibigay takot sa ibang tao magsalita at magpahayag. Naway paglakan kami. Yun lang po. A formal notice coming from the HOR. They just posted my name sa media, and that's the only time I was made aware that I'm included on those 40 social media users that are invited by the House of Representatives for their probe about fake news. So, since wala akong natanggap na formal invitation, I asked during this meeting, and I found out that the purpose as to why they're having the probe to begin with is due to the privileged speech of Ace Barbers, labeling all of us as narco-bloggers, Pogo Page, and Bagong Makapili. There is no discussion as to what constitutes being a Bagong Makapili, or there is no proof showing that we are paid by narco-politicians or even Pogo. I myself has no any link with Pogo operators, so how can I possibly be paid by them? So that's the first question I raised on one of my posts sa social media. Secondly, lang nabago. Ang privileged speech ni Ace Barber about ngayon sa narco vloggers, Pogo Pay, and Bagong Makapili. But then eventually, they changed the subject matter to fake news, which I myself is irrelevant. Why? Because in the first place, I am not writing news. I am writing my political opinions, which is in the constitutionally protected speech natin. So yun, tinatanong ko din, dapat they should clarify what really constitutes fake news and how does it differ to political opinions. Because if they regulate fake news by targeting us who are only writing our political opinions, they are indirectly suppressing our freedom of speech. Kasi they are converting our opinions as news. So that's the
harm that I have seen sa probe ni Dan Fernandez about this subject matter. Secondly, Maria Ressa, a Nobel Peace Prize awardee in 2021. She was online in the international media saying that ABS-CBN has 11 million employees. Why is she not invited? Her inputs, her knowledge about King Sana ay the best tool for the HOR to better policies or to regulate well the social media platforms or experience. Secondly, last year, Richard Hidarian, he posted that by December, the ICC will arrest former President Rodrigo Duterte. It did not happen. Does that constitute fake news? Now, if it does constitute fake news, why is Richard Hidarian not invited by the HOR? Ito yung point ko. If the HOR is really serious on their book about fake news, why are they only targeting pro-Duterte voices? So this, I think, in my own opinion, is a targeted political maneuver. We know for a fact that within the week, the SecGen will transmit the impeachment raps against VP Sara, the 3 impeachment raps against VP Sara. Secondly, just this week, they declared food emergency. And just today, the Supreme Court notified Speaker Romualdez, Chis Escudero, Senate President, and the Office of the President to comment on the petition filed by Attorney Vic Rodriguez and Congressman Ungab about the GAA, the spaces. Now, if you look at the timing, it's very glaring. They are trying to silence us so that we would not be able to write about all these important issues. So this is not just about what we did right now, the filing of petition in the Supreme Court is not evasion we're not evading accountability. We are fighting them because we don't want to be ruled by felons. You know what I mean? Because kanina lang, ang ano ni Joey, ang letter pa lang niya, contemptible na. By those in power. Tayo ang naglalabas ng opinion. Hindi pa tayo. Hindi na tayo. Huwag natin kayaan. Nyo, noong 26. Alright guys, yan, napakinggan at napanood po natin ang ating reaction video. 215 versus 32 million impeachment laban kay VP Sara. Nagalit na ang mga taong bayan, no? Alright, sundan po natin ang impeachment na to. At mukhang hindi matutuloy, no? Dahil sa 19 Congress at magiging 20 Congress na, no? Kaya hindi matutuloy ang impeachment na to at panibagong, ayan, isang panibagong hihalal ang mga senado. Alright? At don't forget to subscribe, Rob Trip, and peace out.